Buenas noches, damas y caballeros. Before we call it a night, meron pa akong short vlog na gustong ibahagi sa inyo. Ukol dito sa issue ng campaign contributions. Kasi 'di ba, sabi ni wala naman gaano sinabi ni Senator Ping Lacson dito sa pagbibigay sa kanya ng Centerways Construction, yung si Lawrence Lubiano ng 30 million campaign contributions. Meron pa na niya sinabi na nakatanggap na daw nga siya ng 30 million pero wala naman daw kasalanan nito kasi dineclare naman daw niya ito sa after the campaign. At mas maraming sinabi, mas may si Joel Villanueva nung unang pumutok yung balita ukol sa pagtanggap niya ng 20 million campaign contribution dito sa New Canlaon Builders. So sa kanila parang no strings attached Parang the way they are explaining it to us, parang wala, may mga tao generous lang talaga na magbibigay sa'yo ng 30 million, 20 million na walang kapalit. Although parati natin sinasabi, para may kapalit yan. For example, itong si Centerways, nakakuha ng bilyon-bilyon ng project sa gobyerno. After nabigyan niya yung campaign contribution kay Cheese Escudero, kaya nga nisama siya sa lista ng 15 contractors na nakakuha ng 100 billion at yung mga sa flood control funds at most of their projects are substandard or ghost projects. Kumbaga, kaya sila galante dahil parang tinatrato nila yun, parang investment rin lang. Malaki rin ang balik sa kanila. Mas malaki kaysa sa contributions nila. Mag-contribute sila ng 30 million, babalik sa kanila ng billions. So kahit negosyante ako, pero wala akong nakitang negosyo na ganun kataas ang ROI, return on investment. So maganda ito, may ginawang special report yung ABS-CBN, may ginawang special report ng ABS-CBN at meron isang contractor na katrabaho nila o naging kasosyo nila Diskaya na ito nga na sinabi meron talagang strings attached. Hindi yan basta lang mag-contribute ka na walang kapalit. In fact, sabi niya, doon pa lang sa pagbibigay ng campaign contribution o pagsuporta sa kandidatura ng mga financial support sa mga kandidato, doon na nagsimula yung katiwalian. Kasi yun nga, parang ang trato yun ng mga contractor, supplier even, mga supplier ng mga medisina, supplier ng mga office supply, ganon. Parang investment lang nila yun, pero malaki ang balik sa kanila nun kung nanalo yung kandidato na sinuportahan nila. So yan naman parati natin sinasabi. Pero for the first time, panoorin natin itong source na isang na interview ng ABS-CBN. Sabi niya nga, basta maganda bigay mo kay Kong, may project ka ulit. Yan, So hindi na natin pwede i-play yan kasi stricto nga si ABS-CBN sa copyright, pero i-play na lang natin yung audio para mag-gets nyo yung makakuha kayo ng big picture, clear picture kung gaano ba talaga niluluto ito mga ganitong klaseng katiwalian. So let's play the video. Let's play the video so that you can listen to the audio.
Kalaunan, sinabi ng mga diskaya na ginagamit umano sila ng ilang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Si Kwanyan, part yan ng investigative report kasi nasa kalagitnaan na tayo. Ito nagsasalita si Sara Diskaya kasi yung mga unang part nito in investigative report ng, pwede nyo naman ito tingnan sa YouTube channel ng ABS-CBN. Yung first part, yung mga background of the issue lang. Yung ito, tutumbukin lang natin kung anong sinabi nitong contractor na to. Kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ang mga akusasyon na ito mariing itinanggi agad ng mga pinangalanan. Ito yun, mga pinaplas nila yung sagot ng mga kongresista. Hawak na mga mambabatas na... Sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sabwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang nagdetalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakita mga maleta nila doon sa office nila, talagang nakalinyang mga maleta. Hand carry maleta na yun daw ang lagayan ng pera para sa mga congressman. Maximum daw nun 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ka sa akin ng kung meron ka sa akin. Gusto niyang makuha lahat yung yung mga projects ng congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. Once na nagbigay ka na sa, parang namuhunan ka na ron sa eleksyon Yung campaign donation mo ron yun yung puhunan mo Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project. Yan. At yung project mo protektado. Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto? Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko bago pa mai-award ang mga proyekto. Sinigundahan ito ng ibang mga kontraktor na nakausap ng ABS-CBN News pero tumangging magpa-interview. Kaya siya favorite ng Sabi nga niya sa akin, kaya ang lakas niya sa Kong. Kasi advance siya magbigay. Wow. Palakihan ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo kay Kong, susunod may project ka ulit. So hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Wala nang konsensya pinag-uusapan dyan. Pera na lahat yan. Para sa taas. Ayon sa mga diskaya, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal na humingi at kumuha ng hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa kanila para matuloy ang kontrata. Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi. Si Curly Diskaya, yung sa testimony niya sa Senado. Sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Bagay na pinabulaanan ng dating kontraktor na nakatrabaho ng mga diskaya. Based dun sa usap namin, sa 83.5, ang mapupunta sa kanya 20 million. So hindi totoong 3%, mga 25%. Hindi pa namin alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong, talagang kay Kong. Ayon naman sa isa pang nasa construction industry, isa pang modus ng mga malalaking kontrak. Okay, so yun ang kapartner ng mga diskaya. So dito parang nilalaglag na rin niya si Joel Villanueva at si Chis Escudero na sa pagsabi na hindi, there is no such thing as no strings attached. Lalo na kung nagbibigay ka ng campaign contribution. Advance payment mo lang yun sa mga project na babalik sa'yo
galing kay Kong. Kasi hindi naman ang mga kontraktor umuupo sa BICAM, sa Appropriations Committee, sa Finance Committee ng Senado. Ang mga congressmen naman at senador. So 'di ba iniimbestigahan na ng COMELEC yung 60 plus politicians na meron mga campaign contributions. So yan talaga, isa yan sa mga source of corruption sa dito sa flood control projects anomaly. Itong pagka-contribute ng mga contractor kagaya nila Diskaya, kagaya ni Centerways, kagaya ni Canlaon na nagbibigay sila ng contribution sa campaign. Kumbaga tinutulungan nila yung mga manok na kongresista at senador nila in the hope na pag nanalo itong bahala sa kanila at tiba-tiba ang laki ng return of investment nila dito. So yun lang po, at least may nag-confirm na naman yung parati natin sinasabi na hindi nagbibigay ang mga ito ng campaign contribution dahil umaasa sila na malaki ang balik sa kanila. So therefore, there is no such thing as free lunch. Lahat may kabayaran. Lahat, there is a price for everything, especially sa mga corrupt na opisyales ng gobyerno, corrupt contractors, corrupt senators, and corrupt congressmen. O yun lang po ang pahabol natin na short vlog for tonight. Mucho mas gracias a todos, and again, see you in my next vlog.